Good day everyone. So, sasagutin ko lang yung tanong ni sister, no? So, nasagot ko na to sa Messenger pero gusto ko rin na gawa ng videos para sa iba kasi pag, pag ano kasi may kakilala tayo na bago, magtatanong din sila. So, para may ano din sila idea, no? At hindi na sila magtanong kasi nga nakita na nila yung videos. Kasi ako po ay may dalawang anak dito sa UK at minsan busy talaga tayo mga parents o mga mommy. Busy po kami. At lalo na nga ako lang dito sa UK na totally nakadepende talaga yung mga gawaing bahay sa. So, let's go back to the question. Anong visa po ba gamit mo, sis? So, yan yung tanong ni sister, no? So, yung visa type ko po is spouse visa or settlement spouse visa. Kasal po kasi kami ni Mr. sa Pinas nung pumunta siya last year. Before, gusto sana namin na fiancé visa lang at dito kami magpakasal sa UK. Pero sabi naman ni ma'am, advice nila na kasi same amount and same requirements lang daw at saka mas makalas pa kami at totoo naman talaga po mas makalas at saka super hassle din po kung hindi niyo po yung parang yung advice naman nila maganda. Pag dito kasi super hassle na maglakad like me na may bata or buntis that time, then maglalakad ng mga papers, 'di ba hassle sa part ko. So maganda yung advice nila ni ma'am at saka they're professional po. And for the requirements naman po is kailangan mo lang po ng proof of income and proof of accommodation, proof of relationship. So yung mga part-part na yan, may mga different type yan. So yung proof of income naman, nandun yung bank statement, salary, whatever you have the money. And then for the accommodation, you need a rent something like from the housing or if nag-own ka ng bahay and then you have to prove that it's yours. So, and proof of relationship mga guys, nandun na yung text messages, chatmate nyo, chat nyo ni mister nyo or ni husband nyo or ni ano ba, the BF nyo at saka pictures, mga itinerary nandun kung nagsama ba kayo, nag-travel ba kayo, yan na yan mga guys, yung labing-labing nyo dyan. So, there's more po na requirements ng spouse visa or settlement spouse visa. May included na yung passport. You don't forget passport and then TB test and then English speaking test. Nandyan na yan. And then some of the papers na needed nyo talaga is yung mga barangay clearance, police clearance. Sometimes kasi nag-aasa yung sa nung saan ba yun sa FO. Nandun sa CFO kasi kumuha ko after kong nakakuha ng visa. So, yung ganitong lakad kasi nakakuha ka ng visa, approved na, 'di ba? So, marami pang requirements or marami pa talagang papers na i-need mo i-provide pag immigration ka na. So, mahaba na yung istorya kung ano ko pa mga guys kasi experience. So, ano lang tayo. Step by step, and it's not a funny day or kasi it's stress day mga guys. Bye-bye mga guys kasi nag-aaya na itong mister ko na mag-help na daw ako sa kanya. Bye-bye and see you in the next video mga guys. Thank you for watching and subscribe. Yun pa na iba. Bye-bye. Just comment for if you want more, okay? Bye-bye.